Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Visayas, matagal nang umiikot ang mga kwento tungkol sa isang nilalang na bumabalot ng takot sa mga tao, ang aswang. Ito ay isang nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maghasik ng lagim. Ngunit ang kasaysayan ng aswang ay hindi lamang basta-basta kwento ng takot, kundi isang malalim na bahagi ng kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Si Aling Maria ay isang matandang babae na nakatira sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Kilala siya sa baryo bilang isang manggagamot, ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga bulong-bulungan na siya ay mayroong lihim na hindi dapat malaman ng iba. May mga pagkakataon na nakikita siyang naglalakad sa kagubatan tuwing kabilugan ng buwan, at palaging may daladalang sako na tila ba may laman na kakaiba. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Maria pauwi mula sa pagbisita sa isang may sakit na bata, may narinig siyang mga hakbang sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, wala siyang nakita, kundi ang mga anino ng puno na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang kubo, ngunit ang mga hakbang ay patuloy na sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa kubo, dali-dali niyang isinara ang pinto, at binarahan ito ng isang malaking kahoy. Sa kanyang paghinga ng malalim, narinig niya ang isang mahinang boses mula sa labas ng kanyang bintana. "Maria! Maria!" Tinig na nagmumula sa kadiliman. Ang baryo ng San Vicente ay isang tahimik na lugar kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Ngunit sa kabila ng kanilang payapang pamumuhay, may isang kwento na nagpasalin-salin na sa bawat henerasyon. Ang kwento ng isang sumpa na nagpapalibot sa kanilang baryo, ang sumpa ng aswang. Noong unang panahon, may isang babae na nagngangalang Rosa. Siya ay maganda, mabait, at maraming humahanga sa kanya. Ngunit si Rosa ay may isang lihim. Siya ay anak ng isang mangkukulam na napatay ng mga taga-baryo dahil sa takot at galit. Sa kanyang kamatayan, sinumpa ng mangkukulam ang baryo na magdurusa sa kamay ng isang nilalang ng kadiliman. Si Rosa, sa kanyang kalungkutan at galit sa pagkamatay ng kanyang ina, ay unti-unting naging isang aswang. Siya ay nagpalit ng anyo tuwing gabi, lumilipad sa anyo ng isang malaking ibon, naghahanap ng biktima. Ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ito rin ang nagdulot sa kanya ng walang katapusang pagdurusa. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga tao sa baryo ng San Vicente ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza para sa isang pagdiriwang. Ang musika at tawanan ay nag-uumapaw, ngunit sa isang sulok ng plaza, may isang batang lalaki na nagngangalang Lito na tila ba hindi mapakali. Nararamdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalakas ang kaba ni Lito. Sinubukan niyang isantabi ang kanyang takot, ngunit nang makita niya ang anino ng isang malaking ibon na dumaan sa ibabaw nila, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. "May aswang!" sigaw niya na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang lahat ay nagtakbuhan pauwi, ngunit si Lito, sa kanyang tapang, ay nagpasya na sundan ang anino ng ibon. Alam niyang may isang paraan upang wakasan ang sumpa na nagpapahirap sa kanilang baryo. Nagpatuloy si Lito sa pagsunod sa anino ng malaking ibon, palayo sa baryo, at papasok sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang lumang puno na tila ba may kakaibang aura. Napansin niya ang isang maliit na lagusan sa ilalim ng puno, at sa kabila ng kanyang takot, pumasok siya rito. Sa loob ng lagusan, natagpuan niya ang isang lumang silid na puno ng mga lumang libro at mga kagamitan. Sa gitna ng silid ay may isang altar na may kandila na nakapalibot. Sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na tila ba naghihintay sa kanya. "Ako si Rosa," sabi ng matanda. "At ikaw ang napili upang tapusin ang sumpa." Ipinaliwanag ni Rosa kay Lito ang tungkol sa sumpa at kung paano ito maaring wakasan. "Kailangan mong hanapin ang puso ng puno at wasakin ito. Doon nakatago ang aking galit at kapangyarihan," sabi ni Rosa. "Ngunit mag-ingat ka, dahil hindi ito magiging madali."
sa kanyang tapang, nagpatuloy si Lito sa paghahanap ng puso ng puno. Nakipaglaban siya sa mga nilalang ng kadiliman na nagbabantay dito, at sa huli, natagpuan niya ang isang pulang kristal na nakakabit sa puno. Alam niyang ito ang puso na kanyang hinahanap. Sa kanyang buong lakas, sinira ni Lito ang pulang kristal. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa puno, at ang paligid ay tila ba lumamlam. Nang magbuka si Lito ng kanyang mga mata, nakita niya si Rosa na unti-unting nawawala. Salamat, Lito. Ikaw ang nagpalaya sa akin, at sa baryo ng San Vicente, sabi ni Rosa bago tuluyang maglaho. Bumalik si Lito sa baryo at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Mula noon, hindi na muling nakita ang aswang sa kanilang lugar. Ang sumpa ay tuluyan ng napawi, at ang baryo ay muling nanumbalik sa kanyang payapang pamumuhay. Pagkaraan ng mga taon, ang baryo ng San Vicente ay nanatiling tahimik at payapa. Ngunit ang kwento ni Lito at ni Rosa ay nanatili sa puso ng bawat residente. Ang mga bata ay lumaki na may kaalaman sa kanilang alamat, at ang kanilang mga magulang ay palaging nagpaalala ng kahalagahan ng tapang at kabutihan. Isang araw, isang batang babae na nagngangalang Mara ay naglakad sa kagubatan malapit sa lumang puno. Napansin niya ang isang maliit na libro na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng puno. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang mga sulat kamay ni Lito tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran at ang sumpa ng aswang. Si Mara, sa kanyang kagustuhan na malaman ang higit pa, ay nagsimulang mag-aral tungkol sa alamat ng aswang. Sa kanyang mga pag-aaral, natuklasan niya na may iba pang mga baryo na dumaranas ng parehong sumpa. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang misyon ni Lito, ang paglaya sa mga baryo mula sa mga nilalang ng kadiliman. Si Mara ay naglakbay mula sa isang baryo patungo sa susunod, dala ang kanyang kaalaman at tapang. Sa kanyang mga paglalakbay, natagpuan niya ang iba't ibang uri ng mga nilalang na tulad ng aswang, mga manananggal, tiyanak, at iba pang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa bawat pakikipaglaban, natutunan niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa kapwa. Sa isang baryo sa Luzon, nakilala niya si Juan, isang binatang may kakaibang kakayahan. Si Juan ay may kakayahang makita ang mga nilalang ng dilim kahit sa liwanag ng araw. Magkasama silang naglakbay, hinahanap ang mga puso ng mga puno na nagtatago ng mga sumpa. Sa bawat tagumpay, lalong lumalakas ang kanilang samahan. Ngunit alam nilang may isang huling nilalang na kailangang harapin, ang pinuno ng lahat ng mga aswang. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang malawak na kagubatan sa Mindanao na pinaniniwala ang tirahan ng pinuno ng mga aswang. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang malaking puno na tila ba naglalabas ng kakaibang enerhiya. Alam nilang ito na ang huling laban. Sa pagharap sa pinuno ng mga aswang, ginamit ni Mara at Juan ang lahat ng kanilang natutunan sa kanilang mga paglalakbay. Nakipaglaban sila ng buong tapang at determinasyon. Sa wakas, natagpuan nila ang puso ng puno at sinira ito. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid, at ang lahat ng mga nilalang ng dilim ay naglaho. Ang kagubatan ay muling naging tahimik, at ang mga baryo sa paligid ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Matapos ang huling laban, si Mara at Juan ay bumalik sa San Vicente bilang mga bayani. Ang kanilang mga kwento ay naging alamat na ipapasa sa susunod na mga henerasyon. Ang baryo ay muling nabuhay, at ang takot sa aswang ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Si Mara at Juan ay nagpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ang mga baryo mula sa mga nilalang ng dilim. Itinatag nila ang isang grupo ng mga tagapagtanggol na tinawag nilang mga alagad ng liwanag. Ang grupo ay patuloy na naglalakbay, nag-aaral, at lumalaban upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Ang kwento ni Lito, Rosa, Mara, at Juan ay naging bahagi ng alamat ng San Vicente at ng buong Pilipinas. Ipinapasa ito mula sa isang henerasyon, patungo sa susunod, bilang paalala na sa kabila ng kadiliman, ang tapang at kabutihan ng isang tao ay laging magtatagumpay. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento.
Huwag kalumtan mag-like at subscribe kung nagustuhan mo ito. Maraming salamat.